naganap na, natapos na. Tapos na pala. Kung ganun, ano pang ginagawa natin dito? Sa mga salitang naganap na, ang ibig sabihin nga ba nito ay katapusan o hangganan? Ang mga kataga ni Jesus na naganap na, maaaring isalin sa mga salitang Ingles na it is finished. Ngunit mapagtatanto natin na bagamat ito'y finish na, sabi nga ng mga Gen Z o millennials, nangangahulugan ding sa pagtatapos ay may bagong simula. Kamakailan lang po ay may mga post sa social media tungkol sa mga pagtatapos o graduation. At paniguradong sa mga susunod pang buwan ay magkakaroon pa ng ganitong mahalagang yugto ng buhay. Ang pagtatapos ay kaganapang ubod ng kasiyahan. At kung may luha man ay mga tears of joy. At sa bawat pagtatapos o graduation, alam natin hindi basta-basta natatapos ang isang mag-aaral, kundi may panibagong kabanata ng buhay na nagsisimula. Ganun pa man, kung palalalimin po natin ang pagninilay sa salitang ito, tutungo tayo sa orihinal na Griego nung isinulat ito ni Apostol San Juan. Sa Ebanghelyo, ang ginagamit niyang salita na sinabi ni Kristo ay tetelestai. Kapareha ito ng salitang mababasa sa mga talaan ng utang ng isang tao noong panahon ni Jesus. Tetelestai. Ang mga utang ay tapos na. Kaya lahat po tayong may mga pagkakautang sa kabutihan ng Diyos, may mga pagkakautang sa kabutihan ng Diyos, dahil sa ating labis na mga kasalanan ay bayad na sa pagkakautang dahil din sa anak ng Diyos. At bukod pa po sa pagtatapos ng bayad ng mga utang, bayad sa mga utang, ang salitang tetelestai ay nangangahulugang nakumpleto na ang sakripisyo ng Ama. Alam niyo po mga kapatid, sa Jewish Passover, ang buong ritual ay nilalaman ng 4 na kalis o 4 cups. The cups of sanctification, proclamation, blessing, and praise. Sa huling hapunan po ay tinapos ni Kristo hanggang sa 3 kalis or the 3rd cup, which was the cup of blessing. So, nasaan ang 4? So, yung 4 na kalis, parang hindi niya kinompleto, di po ba? We know that afterwards, Jesus agonized in the garden and asked God the Father, if you can take this cup away from me, but not my will, but yours be done. And as he faced his final hours on the cross, he drank wine. And afterwards, he said, it is finished. Naganap na. Ang 4 na kalis ng Passover ay nainom na. Nangangahulugang nagaganap na ang sakripisyo ng Diyos Ama sa langit dahil naialay na niya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano nga ba ang mga kaganapan sa ating buhay na maihalintulad natin sa sakripisyo ng Diyos sa krus? Ang mga kaganapan nga ba sa ating buhay ay pawang pagtatapos lamang? O tinuturing din nating makabagong simula? Ating tingnan ang Panginoong nakabayubay sa krus. Handa ba nating wakasan ang ating mga pagkakasala upang magbigay ng panibagong simula para sa ating mga sarili at para sa ating mga kapwa? Handa ba nating wakasan ang kasamaan ng digmaan, ng kagutuman,
ng kalungkutan na bumabalot sa mga mata ng mga biktima ng ating pagiging gahaman sa kapangyarihan ng karamutan, lalong-lalo na sa krisis na hinaharap natin ngayon. Pinuno nga ba natin ang pagmamahal, ang mga kaganapan sa ating buhay, sa kabila ng lahat ng mga sakripisyong maaari nating maialay? Pagmasdan natin ang mga sugat ni Jesus. Mga sugat na nagsisilbing tanda ng walang maliw niyang pagmamahal. Sa bundok ng Kalbaryo, ang Diyos ay nagpatawad, nangako, naghabilin, inabandona, nauhaw. Ang lahat ng ito ay inako niya alang-alang sa atin. Ito na nga ba ang katapusan? Ito na nga ba ang wakas? Ito na nga ba ang hangganan? O kaya naman sa bawat kaganapan, magsisimula pa lang pala. Magsisimula ang pagbabago para sa mabuti. Magsisimula ang kabuuan ng pag-asa na matagal na nating hinihintay kay Jesucristo. Naganap na. Naganap na. Naganap na.